dalawang Bugatti na nagtitrending, pinagmamayabang pa ng mga may-ari, yung pala, hindi sila nagbayad ng tamang buwis para doon. Meron na hong formal memorandum of agreement within the BOC and the LTO in this regard, yung data sharing. So ngayon lang ho na formalize. Actually, dapat matagal nang ginagawa yan. Pero under the leadership of our relatively new BOC commissioner, na institutionalized na ito through AMOA. Okay. Now, isa na lang sa BOC, Mr. President, yung X-ray, kanina napag-usapan natin to yung sa isang pang topic, Mr. President, kanina. Anong mga pamamaraan ginagawa ng Bureau of Customs para hindi matamper itong X-ray? Kasi di ba meron tinatawag na green lane, yellow lane, red lane. So anong guarantee na yung red lane, dapat talaga red lane yung mga kargamento ngayon dahil questionable yung pinanggalingan ng bansa at questionable yung broker, and yet all of a sudden magiging green lane. Tama ho kayo. I was asking the commissioner. Nakapunta na ako dun, Senator Raffy, dun sa X-ray area nila. In fact, nung chairman ako ng Ways and Means. At nakita ko na, tama ho kayo, no? Doon lang sa X-ray area, nakikita nila yung image, doon nila pinipicturan. At sabi sa akin ng commissioner na nangyari ho talaga na tinatamper nila yung mga images. So, ang intervention na gagawin ng commissioner is imi-mirror yung nakikita doon sa X-ray doon sa kanilang head office or command center. So, makikita nila kung ano nakikita ng X-ray personnel, makikita rin ngayon ng command center. At nare-record. No? So, pwede nilang balikan. Dati ho kasi isa lang taong nakakakita, yung X-ray operator. So ngayon, dalawa na nakikita. Sa Office of the Commissioner, meron isang Yes. monitor doon. Okay, thank you. Thank you, Mr. President. Yung meron silang Central Operating Center. Okay. Now, my next topic, this would be directed to the Bureau of Customs and the BIR. Ito po ay tungkol sa ukay-ukay. Ukay-ukay has long been accepted in the Philippines, providing affordable clothing for ordinary Filipinos. However, its commercial importation remains illegal under Republic Act number 4653, which prohibits the importation of used clothing for health and sanitation reasons. Despite this, tuloy-tuloy pa rin ang pagpasok ng mga ukay-ukay, container every single day. Ang tanong ko po, paano natin bubuisan itong ukay-ukay na samantalang illegal naman ito? And we know na ukay-ukay itong kargamento pumapasok, and yet, illegal yon, napapayagan na papasukin. So, paano ang taxation po nito, Mr. President? Actually, Senator Raffy, natandaan ko nung organizational meeting natin ng Ways and Means, ng chairman po ako. Yung pinakaunang meeting, yan na po ang inyong in-erase, yung ukay-ukay. No? And I remember you regularly raise this issue kasi nga, bawal ho talaga siya. Hindi ho pwedeng magpasok. Walang tax regime ang ukay-ukay kasi outright bawal siya. Pero I remember you also said na merong sindikato rin na nagpapasok nitong ukay-ukay. At sabi ho sa akin ng commissioner, isa rin yan sa problema ng X-ray kasi makikita nga ng X-ray pero hindi naman po i-declare na ukay-ukay. No? So, yan din po ang isang bagay na masosolve ngayon with using that mirrored X-ray. Kasi
nakakalusot po sa X-ray analysis po ng BOC. Okay, kaya nga, because of that, ako po yung nagpass ng resolution, no, Senate Bill 1526, na para i-regulate na lang itong ukay-ukay. Kaysa Kasi naman, hindi naman ma-control yes, eh. Oo. hindi makontrol at saka tinatangkilik naman ng maraming mahirap nating mga kababayan. So, why not? But for the meantime, sa BIR, paano po tinataksan ang mga tindahan na nagtitinda ng ukay-ukay? Na alam niyo naman po na illegal yon, BIR. On the part of BIR, Senator Rafi, ang ina-apply nilang tax is the regular tax rates for small and medium enterprises. Pero ito po ay talagang BOC responsibility dahil in the first place, hindi mo siya talaga pwedeng pumasok sa ating bansa. Correct. So kung nakapasok siya dito, dapat hulihin ng BOC dahil smuggled ho yun. No? So yun po yung Ayan po, may kita niyo invoice lang sa mga tindahan. So, paano itataksa niyo ng BIR? Paano nila hanapan ng OR ang mga ukay-ukay na tindahan na wala naman silang OR, kundi invoice lamang at sa kapirasong papel. Again, hindi ko tinitira dito yung mga tindahan ng ukay-ukay dahil itinatangkilik naman yan ng marami nating kababayan, yun lang kaya nilang ma-afford na bilhin, mga damit na imported, so be it. Pero dapat meron tayong pamamaraan na para mabuisan ng tama itong mga importers ng ukay-ukay. Mr. President. Ito nga nakakatawa, Mr. President. Alam natin na illegal and then lantaran nakalagay ukay-ukay store. nakita ko nga ho, may nakasulat ho doon na ukay-ukay. Obviously, ukay-ukay yun, pero hinahayaan lang. Pero ang BIR at LGU, regular ho yan nag-tax mapping. So, dapat makita ho ng BIR yan na wala ho silang ini-issue na invoice or official invoice. No? So, itong mga tindahan na ito, baka wala rin business permit ho to. No? So, mga mga hindi ho nagde-declare ng kanilang benta. So, sa BIR, so paano po tataksan yung importer na nagpaparating ng ukay-ukay by the dozens of containers every single day? Ano pong klaseng taxation scheme ang ginagamit nyo dito sa mga importer ng ukay-ukay? Kasi meron mga importer talagang exclusive ukay-ukay lang talaga sila. Wala na silang ini-import na ibang mga items kundi ukay-ukay lang. So how are these people being taxed by the BIR, Mr. President? I think, Senator Rafi, dahil itong mga importer, i-declare nila as parang regular sales or regular income or yung products nila ay legal products. No? So yun ang kanilang dinideclare. Pero ito trabaho to ng BOC kasi kung nakita nilang ukay-ukay to, gaya kanina, nakasulat na ho doon, outright illegal ho yan at pwedeng ho i-confiscate ng BOC. But on the part of BIR, i-declare lang nila as a normal sale or normal product lang ho ito. No? Pero, Senator Rafi, itong ukay-ukay, may nakita kong documentary a few days ago na sa States, lumalaki yung tawag nilang second-hand clothing business. Yes. No? In fact, Yung may Volunteers of America. Oo, so actually parang social na ukay-ukay rin yun no. So maybe it's about time to revisit itong concept natin ng ukay-ukay. No? Kasi sa Amerika nagiging malaking negosyo na ho to. Kaya nga, Mr. President, nagpasa na nga ako ng Senate bill na para ma-regulate na itong ukay-ukay nang sa gayon pakinabangan naman ng marihirap nating kababayan at kumita naman ng maayos na buwis yung ating pamahalaan, hindi yung ang kumikita lamang ay yung importer. Technically, smuggler ho siya. Ini-smuggle niya yung... Smuggler / importer, Oo. Mr. President. Thank you, Mr. President. Okay, so last question naman doon sa ukay-ukay. Paano nakalusot itong ukay-ukay sa X-ray
Mr. President, sa Bureau of Customs. Nasabi ho sa akin ng ating commissioner na typically ho, misdeclaration mo gagawin nila. Imbis na ho, di-declare na lang ukay-ukay, general merchandise or clothing or retail. Ang nakakalungkot to, meron din silang mga kausap sa loob, no? Para tanggapin itong misdeclaration ho nila. No? So ito naman yung isang bagay na ma-address using itong mirroring ng X-ray machines. Thank you, Mr. President. For the budget of 2024, already raised serious concerns about the BOC's continued procurement of X-ray machines from Nuctech Company, a Chinese firm, despite the Commission on Audit's findings that the earlier 7.9 billion mobile X-ray purchase in 2006 was overpriced by 4.2 billion pesos. So that's like 1 million per mobile X-ray. Oh, sorry, 265.1 million pesos per mobile X-ray. Ang tanong, how many of the old Nuctech units from the 2006 batch are still functioning today, Mr. President? Well, nasabi po sa akin ng ating commissioner, Senator Raffy, na hindi na ho sila bibili from this supplier. Meron na ho silang, ang direksyon nun nila ay maghanap po ng ibang supplier po. Yun ang Very good. That's really an encouraging development, Mr. President, kasi Nuctech was blacklisted by the US in 2020 due to security concerns, and the EU has been investigating it for unfair competition and security issues. These are red flags. So, maghanap na po kayo ng bago, Mr. President. Na Tama po. Tama po. mapalit Yun po ang kanilang Nuctech. action. Okay. And the last but not the least, during the Blue Ribbon hearing, I raised a concern regarding the recovery of the losses due to the substandard and ghost projects, particularly the recovery of performance bond provided by the contractors and the liquidated damages. I think malaking amount po ang ma-recover if we pursue all these from all the contractors na may substandard and ghost projects. So ang question ko po sa DOF, o Department of Finance, ano pong strategy or strategy meron po kayong inilatag so that we could recover these amounts, and who will be in charge of this per agency, Mr. President? Is it OSG? Or are there other agencies? Papatawag lang ho natin yung Insurance Commission who's here. I remember natanong nyo na ho to sa Blue Ribbon, so we're getting some updates on that. Thank you, Mr. President. Ang first step po, Senator Raffy, will be for DPWH or government to call on the bond. Like for example po, kung yung project ay substandard o hindi gumagana or ghost,
pwede hong i-call ng DPWH yung bond on that